Magandang gabi, Oriental Mindoro, mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Tamaraw Vision Network. Ako po si Jake Veray at ito po ang TVNet Newsline. Ika-24 sa buwan ng Marso, taong 2025. At sa ulo ng ating mga balita, higit 800 bilyong piso halaga na droga nasabat sa checkpoint palabas sa Calapan Port. Bayan ng Baco, mayroon ng community hospital. At Managbi National High School, kampyon ng Calap Festival Street Dancing 2025. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye ng ating mga balita, tinanghal na kampyon ng Calap Street Dancing 2025 ang Managbi National High School at siyang nag-uwi ng cash prize na 100,000 piso. Tulad sa nakagawian, muling natunghayan ang masiglang, makulay at mayamang kultura at kasaysayan ng selebrasyon ng taunang pista ng Calap Festival. Ng kampyon ng Calap Street Dancing 2025 ang Managbi National High School at siyang nag-uwi ng cash prize na 100,000 piso. Tulad sa nakagawian, muling natunghayan ang masiglang, makulay at mayamang kultura at kasaysayan ng selebrasyon ng taunang pista ng Calap Festival. 20 ng Marso bilang bahagi pa rin ng pagdiriwang ng 27th founding anniversary ng lungsod ng Calapan, inabangan at muling pagindak ng mga mananayaw na mag-aaral ng lungsod sa Calap Street Dancing 2025 competition, kung saan ay 6 na paaralan ang naglaban at nagtagisan ng kanilang talento sa pagsayaw na binigyan tema na puso ng pagdiriwang, lakas ng mga Kalapenyo. Ganap na 3:00 ng hapon ang magsimula ang patimpala kung saan mula sa City Plaza ay nagtanghal ang mga ito hanggang OMNHS grounds. Dito na ganap na nasaksihan ang galing at talento ng mga kabataang Kalapenyo mula sa iba't ibang paaralan sa lungsod na kinabibilangan ng Bukayaw National High School, Community Vocational High School, Pedro V. Panaligan Memorial High School, City College of Calapan, Nagiba National High School at ang Managbi National High School. Sa huli, nakuha ng Nagiba National High School ang ikatlong pwesto at nagkamit ng 50,000 pesos cash prize. Second placer naman na may 75,000 pesos cash prize ang Pedro V. Panaligan Memorial High School at tinanghal na kampyon ng Calap Festival sa taong 2025 ang Managbi National High School na siyang nag-uwi ng cash prize na 100,000 piso. Samantala, araw mismo ng ika-27 anibersaryo ng lungsod, sinimulan ang programa sa pamamagitan ng isang Thanksgiving Mass sa Santo Niño Cathedral na sinundan ng Kalaparada o ang Calap Festival Parade na lumibot sa mga pangunahing daan sa lungsod. Pinangunahan ito ni City Mayor Malu Murillo kasama ang mga opisyales at kawani ng pamahalaan lungsod, national government agencies, civic organizations at iba pa. Araw ng ika-27 anibersaryo ng lungsod, sinimulan ang programa sa pamamagitan ng isang Thanksgiving Mass sa Santo Niño Cathedral na sinundan ng Kalaparada o ang Calap Festival Parade na lumibot sa mga pangunahing daan sa lungsod. Pinangunahan ito ni City Mayor Malu Murillo kasama mga opisyales at kawani ng pamahalaang lungsod, national government agencies, civic organizations at iba pa.
parada ay nagsimula na magtipon ng mga ito sa inaabangang Music Calap Concert, pista ng musika at saya sa Oriental Mindoro National High School grounds. Tampok dito ang mga celebrities sa sina Junisha Chaya, Arthur Miguel, J. Roa, Al James, mga bandang Kobe Band at Alamat, habang nagsilbing highlight naman ang performance ni James Reid. Nagtanghal rin sa Music Calap ang mga local bands at ilang performers. Samantala matapos ang konsyerto ay inabangan rin ng mga manonood ang tao ng fireworks display na ginanap pa rin sa OMNHS grounds. Gusto tala iba na tanim at mga bundok handang languyin ang nasa pagitan ng dalawa. Basang-basa ng nasa isip mo, gusto ng matikman ang tamis na nakaligta ang mundo. Huwag kang mag-alala ngayong gabi, hindi ka na masasaktan. Pag tumama di mo mararamdaman, basta ako ang katapwese. Antabayanan ng iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTO. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa pagpapatuloy ng ating mga balita, 19 ng Marso, ipinagdiwang ng Bayan ng Baco ang araw ng kanilang kapistahan kung saan ay tumayong Hermano Mayor dito si 1st District Congressman Arnan C. Panaligan, katuwang si Baco Mayor Alan Roldan. Isa sa mga tampok na naganap dito ay ang pagpapasinayan ng Baco Community Hospital. Narito po ang report. 19 ng Marso, ipinagdiwang ng Bayan ng Baco ang araw ng kanilang kapistahan kung saan ito mayong Hermano Mayor dito si 1st District Congressman Arnan C. Panaligan, katuwang si Baco Mayor Alan Roldan. Umaga ng araw ng kapistahan, kinatampukan ito ng inauguration and groundbreaking ng mga malalaki at mahalagang proyekto sa nasabing bayan. Kabilang dito ang groundbreaking ng Super Health Center at ng new Municipal Hall, habang masaya ring pinasinayaan ang kauna-unahang community hospital sa Bayan ng Baco. Ayon kay Mayor Roldan, isang community hospital na pinangarap niya na magkaroon ang Bayan ng Baco. Mahalaga niya ang pagtutok sa kalagayang medikal ng mga Bacoeño na karamihan ay kinakailangan pang magtungo sa lungsod upang magpagamot kahit sa mga minor medical cases lamang. Ang nasabing paggamutan ay mayroong 2 doktor, nurses at staff at naglalaman ng 8 kwarto. Ang inyong lingkod ay hindi tumigil dahil mas gusto ko makita na ang Bayan ng Baco ay magkaroon na mismo ng Baco Community Hospital. Although inuulit ko, hindi naman siya totally health center, yung mga birthing facilities, yung mga ganun na ating lalagay-ligan muna for the meantime. Ang pondong yun ay galing kay Congressman, halo-halo yun, pero ang malaking pondo nun, syempre galing kay Senator Tolentino, then kay Congressman Arnan C. Panaligan, at meron ding ambag naman si Governor Gonzalo. So, yun yung una, sabi ko nga, yung medical,
Yung hinanap muna natin, magkaroon ng community hospital ang bayan ng Bako. Then, magkaroon ng maraming mga libre, lalo pagdating sa medikal. At sa ngayon, dalawa yung doktor dito. Yung kapasidad ng ating nandoon ay yung ating birthing facility na nandoon ngayon. Humigit kumulang sa 8 kwarto yun. Pero syempre, depende yun. Lagi naman ganun, hindi natin masigurado kung ilan. Depende kung sa pangangailangan ng tao. Wala namang tatanggihan, syempre. So, sa ngayon, ang malinaw, kung sakali at mag-operate na ito ng tuloy-tuloy, makakasiguro tayo ng mga mamamayan ng Bako, lalo na yung kumaanak o yung may mga minor na problema, ay magagampanan ng bayan ng Bako ng ating health center yung pangangailangan ng tao. Samantala, ayon naman kay Congressman Panaliga mula sa Buwis ng Taong Bayan, nilaanan na nasabing proyekto ng 40 milyong piso. Magsisilbi ito na primary hospital kung saan ay maaaring gamutin ng mga simpleng kaso at hindi na kailangan dalhin sa Calapan City ang pasyente. Samantala, ang pamalaang bayan ng Bako ang mamamahala sa operasyon ng nasabing pasilidad. Dahil sa K9 at sigasig ng PDEA, hindi nakalusot ang nasa 120 kilos sa shabu na nagkakalaga ng 816 million pesos matapos masabat sa Port of Calapan, Oriental Mindoro. Nakaraang araw ng Biyernes ng umaga, ika-21 ng Marso, taong kasalukuyan. Narito po ang ulat. Dahil sa K9 at sigasig ng PDEA, hindi nakalusot ang nasa 120 kilo ng shabu na nagkakalaga ng 816 million pesos matapos masabat sa Port of Calapan, Oriental Mindoro nakaraang araw ng Biyernes ng umaga, ika-21 ng Marso taong kasalukuyan. Ayon sa report na kumpiska ang milyong halaga ng shabu mula sa suspect na kinilalang alias Chris, 43 taong gulang, truck driver at residente ng Oton, Iloilo. Sa ulat pa rin ng pulisya, bandang alas 9:30 ng umaga, nadakip ang lalaki matapos ang inspeksyon sa pantalan at maamoy ng police dog o K9 ang droga sa loob ng compartment ng kanyang sasakyan. Nadiskubre rin sa mga traveling bag nito ang 120 pakete ng hindi hinalang shabu na humigit kumulang sa 120 kilos at nagkakalaga ng 816 million pesos. Nasamsam din sa Seaport Interdiction Operation ang isang Toyota Camry, isang mobile phone at mga commercial transport documents ng suspect. Ayon naman kay Police Brigadier General Roger Quezada, Director PRO4B, kabilang ang suspect sa Regional Priority Target List ng mga otoridad. Ang joint operation ay pinangunahan ng mga tauhan ng Mimaropa PNP, kasama ang PDEA 4B, Philippine Coast Guard at Philippine Ports Authority. Sa ngayon ay patuloy pa rin na iniimbestigahan ang nasabing kaso ng mga otoridad. Pagbabalik po ang TVNet Newsline, makalipas lamang ang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to... you learn about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning.
In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Patuloy pa rin ang sinasagawang voters education ng COMELEC para sa darating na national and local elections sa Mayo 12, 2025. Ika-22 ng Marisol, nagbahagi ang COMELEC Calapan City sa Registro Divinista Voters Education 2.0 kung saan ay tinatayang 3 daang estudyante ng National Service Training Program o NSTP ang dumalo dito. Patuloy pa rin ang sinasagawang voters education ng COMELEC para sa darating na national and local elections sa Mayo 12, 2025. Ika-22 ng Marso, nagbahagi ang COMELEC Calapan City sa Registro Divinista Voters Education 2.0 kung saan ay tinatayang 3 daang estudyante ng National Service Training Program o NSTP ang tumalo. Ayon kay Calapan City COMELEC Officer Attorney Suminigay Dilindato, mahalaga ang ganitong gawain para sa mga estudyante na kalimitan ay halos wala ng oras para alamin ang mga mahalagang impormasyon kaugnay sa halalan. Binigyan din rin niya na malaki ang papel ng mga kabataang botante sa matagumpay at makatotohanang halalan at pagbabago ng gobyerno. Higit sa lahat, dagdag pa ng opisyal, hinihikayat rin niya ang lahat na gamitin ng mahusay ang kanilang karapatang bumoto sa Mayo 12. Ito po ang tinatawag nating voter education para po malaman ng ating mga botante kung ano po yung mga nangyayari on the day of the election, ano po yung ginagawa ng ating mga electoral boards, ano po yung features ng ating ACM, lalo na ngayon ang ating gagamitin ay ang automated counting machine para po makuha po natin ang kanilang tiwala sa ating ACM, sa integridad ng ating eleksyon at para po mag-cast po, para po bumoto sila. Okay, maanyayahan po natin silang bumoto on the day of the election at hindi po nila katamaran ang bumoto sa araw ng eleksyon. Kabilang naman sa binahagi ng COMELEC sa mga estudyante ang ilang mahalagang impormasyon tulad ng mayroong 62 barangay ang lungsod ng Calapan, 96,310 ang registered voters, 600 precincts, 135 clustered precincts at 53 ang voting centers. Magsisimula naman ang local campaign period sa March 28, 2025. Mula May 2 to May 7 naman, isasagawa ang final testing at sealing at sa May 12 ang election day. Tinalakay rin dito ang mga ipinagbabawal sa panahon ng kampanya at papel ng bawat isang botante upang maging matagumpay, mapayapa at makatotohanan ang isasagawang halalan sa Mayo. Samantala, tuloy-tuloy ang Calapan City PNP sa kanilang kampanya para sa malinis, mapayapa at matagumpay na eleksyon. Isa sa mga tinututukan nila ay ang vote buying at vote selling. Anila mga ito ay hindi lamang isang paglabag sa batas, kundi may tuturong din na malupit na pagsira sa isang demokratikong proseso. Patuloy ang Calapan City PNP sa kanilang kampanya para sa malinis, mapayapa at matagumpay na eleksyon. Isa sa mga tinututukan nila ay ang vote buying at vote selling. Anila mga ito ay hindi lamang isang paglabag sa batas, kundi may tuturing rin na malupit na pagsira sa isang demokratikong proseso. Dito nagbigay ng paalala si Police Major Nebuchadnezzar Matrio, Deputy Chief of Police ng Calapan City Police Station. Tunghayan po natin. Magandang araw po mga kababayang Calapeño. Ako po si Police Major Nebuchadnezzar B. Matrio, ang Deputy Chief of Police ng Calapan City Police Station. Nais ko po kayong kumustahin at ipabatid ang ilang mahalagang impormasyon hinggil sa ating paghahanda para sa darating na 2025 national and local elections at Bangsamoro Autonomous Region Parliamentary Election. Kasama ng ating kapulisan, magsisilbing gabay at tulay kami sa pagsisiguro ng kaayusan at kaligtasan sa mga susunod na buwan. Ang tatalakayin ko po sa araw na ito ay ang vote buying and vote selling. Isa po ito sa mga seryosong isyu na kinakaharap natin tuwing halalan ay ang vote buying at vote selling. Ang mga ito ay hindi lamang isang paglabag sa batas, kundi pati na rin isang malupit na pagsira sa ating demokratikong proseso.
Kapag ang mga botante o kandidato ay nasasangkot sa ganitong uri ng gawain, ang mga tunay na prinsipyo ng malinis na halalan ay napapahina. Ang vote buying ay nangyayari kapag ang isang kandidato o kanilang mga taga-suporta ay nagbibigay ng salapi, gamit o iba pang pabor upang makuha ang boto ng isang tao. Sa kabilang banda, ang vote selling naman ay ang pag-aalok ng mga botante ng kanilang boto, kapalit ng mga material na bagay o pera. Hindi lamang po ito isang isyu ng kalayahan sa pagboto, kundi isang isyu ng pagkakaroon ng tapat at makatarungang eleksyon. Ang tunay na kalooban ng mamamayan ay hindi na nasusunod, at ito ay nagiging sanhi ng hindi pagkakapantay-pantay sa mga kandidato, pati na rin ang kakulangan sa kredibilidad ng ating sistema ng halalan. Ang vote buying at vote selling ay malinaw na mga krimen na may mga kaukulang parusa alinsunod sa ating mga batas. Kami po sa Calapan City Police Station, sa pamumuno ng aming hepe, Police Lieutenant Colonel Roden Polache, ay nakatutok sa mga ganitong aktibidad at patuloy na nagmamasid upang masiguro na ang bawat isa ay makakalahok sa malinis at makatarungang eleksyon. Hinihikayat po namin ang bawat isa sa inyo na maging responsable at maging tapat sa inyong mga desisyon sa pagboto. Ang mga ganitong uri po ng gawain ay masamang epekto sa ating komunidad at sa ating bansa sa pangkalahatan. Ang inyong kooperasyon ay mahalaga upang matulungan tayong mapanatili ang integridad ng ating halalan. Maraming salamat po at magpatuloy tayo sa pagtutulungan upang magkaroon ng isang tapat, makatarungan at ligtas na halalan. At maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube. Itype naman po ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kaharap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments, suggestions, balita at informasyon na nais yung iparating sa aming programa. Tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan ng serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli, si Sheikh Piray na nag-iwan sa inyo na isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Ipinakikilala ang isang tunay na lingkod bayan na may puso para sa serbisyo publiko, Dr. Hubert Dolor. Si Dr. Hubert Dolor, panganay sa 4 na magkakapatid, ay isinilang noong November 3, 1971 sa bayang Malaparaiso ng Puerto Galera, Oriental Mindoro. Lumaki siya sa pamilya ng mga profesional at lingkod bayan. Alam mo ba na si Dr. Hubert Dolor ay isang lisensyadong manggagamot? Bukod pa ron ay nagtaglay ng mataas na karangalan. Nagtapos bilang magna cum laude sa kursong Masters in Hospital Administration habang naninilbihan bilang alkalde. Alam mo ba na nagsilbi si Dr. Hubert Dolor bilang mayor sa loob ng 3 termino sa Puerto Galera? Siya ay nagsimula taong 2007 hanggang 2016.
Nagbigay siya ng makasaysayang kontribusyon sa kalusugan, edukasyon at kabuhayan ng kanyang mga nasasakupan. Lingid sa kaalaman ng lahat, siya ay nakatanggap ng Dr. Jose Rizal Memorial Medal of Honor, isang karangalan sa kahusayan at serbisyo. At hindi lang yan, ilan pa sa kanyang mga natanggap na pagkilala ay ang Outstanding Municipal Mayor of the Philippines, Presidential Lingkod Bayan Awardee, Pusong Makakalikasan Award, Excellence Achievement Award at marami pang iba. Sa pamumuno ni Dr. Hubert Dolor, hindi lamang umunlad ang bayan ng Puerto Galera, naging inspirasyon din siya sa bawat Pilipino sa pagiging modelo ng makabayan, makatao at maka-Diyos na pamamahala. Dr. Hubert Dolor, isang doktor, isang leader, isang inspirasyon.